Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. On today's vlog ni Payong Kaibigan, isang napakagandang balita po yung ating topic na pag-uusapan. Ang update po na ito ay para po sa mga OFW dito sa Saudi Arabia. Lalo tigit na po para sa ating mga kababayan na nagtatrabaho po bilang domestic worker. Okay? Kung kayo po ay domestic worker dito sa Saudi or may kaibigan or kamag-anak, pwede nyo pong i-share, diba, yung balita na ito or yung video na ito sa kanila para at least malaman din po nila yung magandang balita. Kasi ayun nga po, sa ating Ministry of Human Resources and Social Development, binibigyan po ng 6 months or 6 na buwan na grace period or palugit, diba, yung mga domestic worker dito sa Saudi Arabia na nakahurog po yung status or reported po sila as absent from work para maayos po nila yung kanilang estado, 'di ba, ng pagtatrabaho at paninirahan po dito sa Saudi Arabia. So wag po natin sayangin ang isang napakagandang opportunity para at least maging legal resident po tayo dito sa Saudi Arabia. So sino nga po ba ang pwedeng makinabang or mag-avail sa napakagandang programa na ito dito sa Saudi Arabia, 'di ba? Ayon po sa anunsyo, this grace period will apply only to domestic workers who were reported hurub or absent from work before the date of this announcement. So ano po ang ibig sabihin yan? Ang pwede lamang po mag-apply dito ay yun pong mga na-report na dati as hurub or absent from work. Like before the date of this announcement, like May 10 yata or 11 po ito, na-announce yung balita na ito. Kung ang status nyo po ay hurub before that date, di ba? Pwede po kayo maghanap ng panibagong employer at syempre asikasuhin para maging legal na po yung inyong estado dito sa Saudi Arabia. Pero guys, sa mga nakakapanood po nito, kung kayo po ay currently may work naman as domestic worker, kayo po ay dokumentado, legal, 'di ba? At baka kayo po ay nagbabalak na mag-run away or maghurog, ay wag nyo pong gagawin yan. Kasi baka isipin nyo, pwede naman po na maghanap ng ibang malilipatan dahil nga po sa grace period na ito, hindi po applicable sa inyo itong programa na ito. Kasi ulitin po natin, ito po ay applicable lamang para doon sa mga domestic workers na na-report na po dati as hurub. Okay, I hope that is clear. Sana po ay malinaw po iyan. Okay, so meron din naman pong mga prerequisites or conditions na kailangan pong ma-meet ng employer at syempre ng worker para po makapag-avail ng program na ito. Ito po yung mga prerequisites para po sa employer. So dapat po yung employer, meron po siyang account doon sa Mosaned platform. So kung yung mga skilled workers po, may tinatawag na Kiwa platform. So yung mga domestic workers naman, meron po silang Mosaned naman ang tawag sa kanila. The employer's profile information must be complete and updated. And then dapat po meron din siyang active account sa Abshare platform para sa employer, okay? Dapat wala po siyang mga traffic violations or governmental restrictions. And then dapat wala din po siyang mga pending request under processing on the Mosaned platform. Okay? Para naman po sa mga domestic workers na pwede pong mag-apply dito, dapat ay the domestic workers, occupation must be among the listed domestic professions. So normally, syempre pag domestic workers, yung mga nagtatrabaho po, 'di ba, sa loob ng bahay. Pero malawak po yung category ng domestic workers na 'yan. Pero yung alam lang po natin, yung karamihan ay syempre yung mga domestic helpers, yung mga family drivers. Okay, pangalawa po, dapat the domestic worker must not be of Chadian nationality. Okay? And ano nga po ba yung proseso? Ito naman po yung mga steps na pagdadaanan. Siyempre, una po, yung employer kailangan po mag-submit ng service request doon sa Mosaned platform. At kailangan po niyang i-enter yung information ng worker na kanyang siyempre kukunin. Diba? I-employ niya. Pangalawa po, yung request po na yun, pupunta po yun sa domestic worker. The request is sent to the absent domestic worker o yung nakahurog po na domestic worker at kailangan din po niyang i-approve po yun. Once na-approve po ng domestic worker,
the employer, kailangan din po siya mag-login ulit sa Masonid platform para po i-approve yung request at bayaran po yung mga kailangang bayaran. And then, the employer completes the procedure through the AbShare platform. So, ayun guys, yan po yung ating magandang balita. So, pakishare lamang po sa mga kakilala po natin na domestic workers, kaibigan, kamag-anak, di ba? Or in general, pwede nyo pong i-share ang video na ito, i-tag nyo po yung inyong mga kakilala para at least maging aware po sila, di ba? Huwag po natin sayangin yung isang napakagandang opportunity na ito para at least kahit papaano maging legal na po tayo at hindi po tayo mamuhay, di ba? Na nakatago lagi at may pangamba na baka tayo pahuli ng mga otoridad. Okay, so yun lamang po yung ating quick update on today's vlog ni Payong Kaibigan. Kung may mga katanungan pa po kayo, please write it down sa ating comment section at pipilitin po natin sagutin sa lalong mabilis na panahon. Maraming pong salamat guys. Always stay safe and God bless. Ready.